lupain kung saan ang araw ay laging sumisikat, narito ang isang kwento ng pagbangon, isang kwento ng ating lahi, ng ating bayan. Isang orihinal na dula-dulaan na inihahandog ng BSAD Filipino 32. Sa gitna ng unos, nariyan ang lakas ng Pilipino. Hindi sumusuko, laging lumalaban. Ang lupa ng ating sinilangan, hindi kailanman matitinag. Ihanda na ang inyong mga puso para sa nakakaantig na kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagmamalasakit, at pag-asa para sa ating bayan. Ito ang ating bayan, ito ang ating tahanan, at sa bawat pagsubok, may bagong umaga. Bangon, lupa kong sinilangan. Magandang araw sa ating mga kababayan. Malugod namin kayo tinatanggap sa ating media adjustment para sa mga politiko na tumatakbo sa Pilipinas halalan. At ako naman ang iyong tagapaglikod, si Billy Angela ngayong araw. Ang pagkakataon ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa isang mas maliwanag at mas matagumpay na kinabukasan para sa ating komunidad. Nais namin iparating ang aming taus-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo sa pagsuporta sa mga aktivite. Sana po ay magkakaisa tayo at magtulungan para sa isang mas matagumpay at makatarungang kinabukasan sa ating komunidad. Ngayon po ay isang malaking karangalan na maipakilala sa inyo ang isang kandidatong may malasakit at dedikasyon sa kapakanan ng ating bansa. Siya po ay isang leader na hindi lang nakatuon sa pag-unlad ng ating ekonomiya, kundi sa pagpapalakas ng ating mga institusyon at pagtulong sa mga pangailangan sa isa sa atin. Salubungin natin na masinaw sa parapapan si Ginoong Miguel Reynaldo na tumatakbo bilang Pangulo. Pangulo siya'y boto, siya'y manangas sa eleksyon, ay samahan mo, kasi isyo ay tapat, tayo aangat, walang hilahan, pagpipilihan. Kay Miguel Reynaldo, tayo ay Reynaldo sa pagkapangulo, Pangulo. Magandang araw mga kababayan. Ako si Miguel Reynaldo. Tatakbo bilang Pangulo ngayong eleksyon. Ipunan mo ako dahil hindi lang ako puro salita, kundi mayroon din gawa. Isa sa mga pagkaporma ko ay ang sistema ng abagatura. Lahat ng mga magsasaka ay may pantay-pantay na karapatan at abono. Illegal at legal ang ating tutugisin. Mga kasi-kasing krimen ay ating walain. Maasahan ba namin mga taong bayan ang inyong plataporma at pangako sa bayan? O ang ibang politikong saktil sa kapangyarihan? Teka lang. Hindi ako kapulan sa mga iba. Kung mayroon ako mga pangako, ay aking itong tutuparin. Huwag mo lamang kalimutan, numero 1 sa balutan, Miguel Reynaldo. Muli aming salamat sa Ginoong Miguel Reynaldo na tatakbo bilang Pangulo sa dating halalan. Hoy! Mga kunwari! Iboto natin si Miguel Arnaldo, ha? Balita ko, marami siyang petisyon sa ibang mayor. Ano na? Dali Huwag na! kang maniwala sa mga salita. Kilalanin mo muna kung sino siya at ano pa ang iba niyang nagawa. Naku, alam niyo, tama. Sa panahon ngayon, puro lang salita yung mga yan. Dapat pinapisin natin ng mabuti. Tama. Mga taong bayan, ngayon naman ay ating salubungin at pakinggan ang pagpapakilala at plataforma bilang pagpapangulo mula sa ibang partido.
mahusay talaga. Libreng edukasyon ang laban niya para sa pag-unlad ng bawat pamilya. Amelia Garcia bilang Pangulo, number 2 sa balota. Siya'y magiging princess. Ako nga pala si Amelia Garcia, isang simpleng tao na gustong paglingkuran kayo ng totoo. Ngayong darating na eleksyon, gusto kong tumakbo bilang isang presidente. Kaya hinihiling ko yung buong suporta. Hindi man ako sinyaman ng ibang kandidato, ngunit maaasahan niyo ako sa kahit na anong oras. Pagkakalayan mo na ako mga pinamahal kong kababayan. Huwag niyo namang tanggalan at pusyahan ang isang tao gustong paglingkuran kayo ng totoo. Tandaan niyo, hindi isang pera ang pundasyon ng isang magaling na serbisyong tapat at pagpapakatotoo. Isang masakit na realidad ang hindi mapakinggan ang tapat na serbisyo dahil sa kakulangan ng salapi. Naging maingay at mabango ang pangalan ni Miguel Arnaldo dahil sa sapat na suporta at preparasyon ng kaniyang partido. Sa kabilang banda, naging mahirap para kay Amelia Garcia na patunayan ang kanyang tapat na paglilingkod. Oh, kumusta na pinapagawa ko sa'yo? Honey, wala kang dapat ikabahala. Handa na lahat na maaari natin gamitin sa eleksyon. At senyor, nakahanda na rin ang mga pera na gagamitin natin para pagigay sa mga mamamayan. Siguraduhin niyo lamang na malinis ang gagawin yung trabaho. Opo, senyor. Maya-maya lang at sisimulan na namin ang pamamasok sa mga tahanan. At doon namin sisimulan ang pamimigay ng mga pera upang masigurado na wala ang nakakakita. At kung sino man ang hindi tatanggap ng pera, ay kami na po ang bahala. Maniniwala ang mga mamamayan. Mananaig ang kasamaan. Sa kabila ng matatamis na salita ng bawat pangulo, ay may nakatagong masasamang balak. Ang tanging mga taong may natatanging obserbasyon ang makakapansin. Patuloy ang pagpapabango ng bawat kandidato sa kanilang pangalan. Ako ng mayor, sirain ko yung mga buhay nyo. Magkukurakot ako, bahala kayo. Sige, go. What is that one sound na kapag narinig ko palang iiyak ka na? Ako kasi, papasok na naman! Tingnan natin dito sa survey ng Tangharano. Ayon sa survey, tumaas ang satisfaction at trust rating ng tumatakbong presidente na si Miguel Arnaldo ngayong buwan. Kaya hindi na ikakagulat kung siya ang mananalo bilang bagong presidente ng Pilipinas. Tingnan natin dito sa survey ng Tangharano. Ayon sa survey, tumaas ang satisfaction at trust rating ng tumatakbong presidente na si Miguel Arnaldo ngayong buwan. Kaya hindi na Ang bilis magpapaliwala sa mga binibitawang salita. Sa bagong survey naman na ginawa, makikita rin natin na bumaba ang satisfaction at trust rating ng kabilang Hindi ba na? Talaga. Pinangako niya na papaularin pa ang sistema ng agrikultura. Kaya tiyak na marami talagang buboto. Oo nga, Tay, pero tumatakbo nga ba talaga siya ng may mabuting intensyon? O tumatakbo lamang siya para sa kapangyarihan ng pagpupulin tayong mga Pilipino? Sus! Alam mo ikaw, ang dami mo ang issue sa buhay. Kaya nga kahit 30 anyos ka na, wala ka pa rin sariling pamilya. Tingnan mo, sumusuklay ka na lang ni Janelle. Bakit mo, Annabelle? Mas gusto ko pang alagaan si Janelle. Janelle, Sorry. Tingnan mo, nalabanan na si Janelle. Pero mga anak, hindi ko talaga nakikita ang kaunlaran ng ating bansa kapag siya na ang namumuno. Ang wala. Kinabukasan, sinimulan na ng mga tauhan ni Miguel Arnaldo ang kanilang pagpunta sa bawat bahay ng mga mamamayan upang mamigay ng pera, upang bilhin ang boto nila
nang sa ganun ay talagang manalo ang kanilang kandidato. Sige, salamat po. Miguel Arnaldo, Kailan na ako pagkakapala. May taas. Napag-isip. Magandang araw. Kami nalilito upang bigyan kayo ng isang matitigalo upang makapagpapos kayo. Ito pera para bigyan ang inyong boto. Panalo lang si Miguel Arnaldo sa pagkapangulo ngayong halalan. Pera? Kapit na ba yung boto? Oo, pera. Nay, akala ko po ba bawal magpapabili ng boto ng mga taong bayan? Bakit po? Parang pinibili nito. Kaya, ito ay pasasalamat lamang sa suporta na binigay ninyo ni Miguel Arnaldo sa pagkapangulo ngayong halalan. Tama. Hindi namin binibili ang inyong boto. Ito ay isang munting regalo lamang upang pasasalamat sa kanyang suporta. Hindi pinagbibili? Isang regalo lamang? Bakit po? Para sa inyo, ano po ang ibig sabihin ng pinagbili? Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan dito. Kami ay bumili na rin ito upang dahil gulo. Kami narinig ko lamang pagbigyan ng isang munting regalo pero mukhang hindi na ito. Ano? Alam na lang, anong gusto niyo gawin, ha? Alam mo, mas mabuti pang umalis na lang kayo dito. Hindi namin kayo kailangan. Hindi namin ito matatanggap. Dahil hindi namin ito kailangan. May dignidad kami. Hindi kami tumatanggap ng pinagbibiling boto. Hindi mo matatanggap. Yan! Nakakakalala! Tara na! Nakarating ang balita tungkol sa vote buying sa mga mamamayan. Iilan ang nabahala habang may mga tao namang nagnanais na maambunan ng pera. Day! Nakakatakot ang mga pangyayari ngayong mutuan, no? Hindi natin alam kung sino mo yung nagpapakasuko at sino mo yung hindi. Ako mo! Yung nabalitaan natin na pamilyang pinatay dahil sa hindi pagtanggap ng pera. Grabe, no? Parang yun lang. Basta kayo, mag-iingat kayo mga anak sa mga sinasabi nyo. Lalo na kapag nasa labas kayo. Sinasabi ko sa inyo, may duda ako sa Arnaldo na yan. Pero Nay, what if? What if yung mga nasa likod ng mga patayan ay si Arnaldo? Ah! Oo! Yeah! Oo! No! Diyan dahil ako sa'yo, huwag ka nang mag-isagsaw sa mga usapan ng patatanda. Kumain ka na pala! Ang ganda nito. Eh! Okay yan! Bukas na ang butukan. Sana na doon, manalo si Amelia Garcia. Ay, naku. Sana nga, Nay. Link, sagahan mo na ako. Sa araw ng halalan, bawat Pilipino ay may kapangyarihang magdesisyon para sa kinabukasan. Isa-isang pumipila, tahimik ngunit puno ng pag-asa. Sa bawat balota, nakasulat ang boses ng bayan. Kinabukasan, Magandang gabi, Pilipinas.
Hatid namin sa inyo ang pinakaunang balita sa naganap na halalan. Sa opisyal na proklamasyon ngayong araw, itinanghal si Miguel Arnaldo bilang panibagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas pagkatapos ng isang mainit na labanan sa botohan. Ayon sa Commission on Elections, si Arnaldo ay nakatagap ng mahigit na 20 milyong boto na naging dahilan ng malinaw na resulta ng kanyang pagkapanalo laban sa kabilang kalaban. Malagit namang tinanggap ni Arnaldo ang kanyang tagumpay at nangangakong tutuparin niya ang kanyang plataforma para sa mga magsasaka, kapayapaan at karapatan ng bawat Pilipino. Sa kanyang tagumpay na pahayag, sinabi ni Arnaldo na ang kanyang pagkapanalo ay hindi lamang kanyang tagumpay, kundi tagumpay ng bawat Pilipinong naniniwala sa pagbabago at magandang kinabukasan. Sinabi pa niya na sama-sama raw nating haharapin ang hamon ng ating bayan. Nagbabalita, Zane de la Cruz. Senyor, ito ang schedule mo ngayong araw. Oh, Madam Garcia, magandang araw. Magandang araw din sa'yo, Senyor Arnaldo. Ay, mali. Pangulong Arnaldo na pala. Pinabalik na kasi pagkapanalo. Alam naman natin ang magiging resulta sa eleksyon sapagkat ako ang nangunguna sa mga survey. Tama ka. Dati pa naman, malakas na talagang pangalan mo, kaya hindi na nakakapagtaka na ikaw ang manalo. Sayang nga at naging kalaban pa tayo ngayon sa halalan. Maganda sana kung nasa isang partido tayo. Marami sana tayong magagawa para sa bayan. Alam mo, maraming tao din ang nagsabi sa akin na sumama sa iyong partido. Ngunit kahit naman ata wala ako sa posisyon, eh makakapaglingkod pa rin ako sa taong bayan. Makakatulong pa rin ako. Sa nagsikap, kumbaga. Tama yan, Madam Garcia. Nakakabilib talaga yung serbisyo para sa bayan. Basta, ipangako mo bilang Pangulo na aalagaan mo ang ating bayan. Oo naman, aalagaan ko ang ating bayan. Magandang araw mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayong araw ay isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng ating bayan kung saan ating saksihan ang makasaysayang pagtutupa at opisyal na pagpapakilala ng bagong kanal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isang lider na handang magsilbi, maglingkod at magdala ng pagbabago tungo sa isang mas maunlad at nagkakaisang bansa. Kilala rin natin ang taong binigyan ng mandato ng sambayanan, ang ating bagong Pangulo na si Ginoong Miguel Arnaldo. Palakpakan natin siya at suporta para sa pagtutuo ng ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat. Buong puso ako nagpapasalamat sa iyong tiwala at suporta na ibinigay niyo sa akin. Alam ko na hindi naging madali ang ating landas. Ngunit kasama yung suporta, papaunlarin natin ang ating bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Congratulations, honey! Sabi ko na nga ba, ikaw at ikaw ang mananalo. Hindi lang sa bansa, pati na sa puso ko. I love you, honey! Nagawa ito dahil sa iyong suporta, honey. I love you too. Oh, Iha! Ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-ganyan? Hindi ka na dito, kumain ka na. Honey, gusto pa bitter. Ikinagagalak ang pagkapanalo mo, Senyor Miguel. Talagang tagumpay ang ating plano. Maraming salamat. Kung kayamanan lang ang pag-uusapan, wala silang kapanalo-panalo. Di ba, honey? Pinangunahan ba naman ni Senyor Porke? Talagang panalo tayo. Ngayon, ano ang una mong gagawin bilang isang Pangulo? Una kong gagawin bilang Pangulo ay
Babawian ko sila ng mga ari-arian ng mga magsasaka. At tatayuan ko ng mga gusali upang mas lalong gumanda ang ating bayan. Sangayon ba lahat? Oo naman, honey. Pero hindi yan, senyor. Ano bang ginagawa niyo? Kauupo niyo pa lang, kahalan niyo pa lang, ganun ang plano niyo sa bansang ito? Hindi kayo nararapat para sa posisyong ito. Han, layo niya sa akin. Magkamasabay ka mula sa oras. Ayun, wala ka respeto. Ha? Grabe, talaga yung anak mo, senyor. Hindi pa rin nagbabago. Balik mo na tayo sa plano, senyor. Ngayon, ikaw na ang pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa. Anong gagawin mo? Ang punto, Mrs. Reyes. Ipagpapatuloy natin ang ating negosyo. Illegal na droga, hindi ba? Galing yan. Galing na niya, senyor. Pagkaraan ng ilang buwang pagkakahalal ni Miguel Arenaldo sa pamahalaan bilang Pangulo, unti-unti na nagbago ang sistema ng pamahalaan at klase-klaseng issue ang lumaganap sa lipunan. Ano kayang balita ang bansa ngayon? Alam niyo ba, nung si Miguel na ang naging Pangulo ay parang mas naghihirap na tayo. Mga presyo ng bigas. Tsaka, ang pamilya, napakamahal. Diba, isa pa na pangako sa ating mga magsasaka ay bigyan tayo ng mga libreng abono? Asa na ngayon? Kaya nga. Tama ka dyan, Merlita. Mas naghirap ang ating bansa. Nahihirapan nga kami ng pamilya ko kung paano pagkasya-kasyahin ang kita dito sa sakahan. Ayoko na nga maulit yung nangyari noon, di ba? Tapos dapat ipaglaban natin yung karapatan nating mga magsasaka. Tama. Ngunit paano? May laban pa tayo? Pamalaan laban sa simpleng magsasaka lamang? Wala tayong laban. Nakakatakot na talaga. Hindi, ito ang kabuhayan natin. Kung wala ito, wala tayong pangkain. Naku, baka naman nahirapan na sila sa pagproseso. Maghintay naman tayo ng konting panahon. Ha? Paano makapaghihintay? Pag wala na tayong makain? Ni Apollo nga, hindi tayo makabili sa sobrang mahal. Oo nga naman. Andiyan na yung mga tauhan ng Pangulo. Magandang hapon mga magsasaka ng bansa. Magandang hapon, madam. Kung nagtataka kayo kung bakit kami narito lamang kami upang ipaalam sa inyo na ang kalupain na ito ay pagbibili upang gawing komersyal. Ano? Ha? Pasensya na po, pero, pasensya na po, dili, parang hindi yung mangyari. Maawa po kayo sa amin. Wala yung pinagkakitaan namin. Why not? Kami papayag. It's the president, man. And besides, may malaking tulong na sa inyo. Wala kayong respeto? Hindi maaari. Ito ang aming kinalalakihan. At hindi kami sasakayon sa gusto nyo. Magsitahimik kayo. Nakikiusap lamang kami na bilhin ang lupain ito. At hindi ito sa inyo, sa Pangulo ito. Ito na nga bang sinasabi ko? Kagaya rin siya sa ibang politiko. Mabuti sa salita pero Manahimik ka. Tama. Hindi kami pumunta dito para manginta ng gulo. Pumunta kami dito kung saan makikiusap sa inyo. At saka simple lamang ang hinihingi namin. Umalis kayo sa lupain ito. Simple? Kunin niyo ang aming pangunahing hanap buhay? Ito ay simple? Hindi kami sasang-ayon. At kahit hindi kami sasang-ayon, hindi na kami magsasaka lamang. Ito ang aming lupa at kinalalakihan. At anong gagawin niyo? Kunin niyo? Hindi maaari yun. Ang OOA nyo! Kayo na nga bahala dyan. Kung hindi kayo madadalo sa simpleng usapan, pues, sa mapaspasan na paraan na lang. Wag! Kayo bahala dyan! Wag! Napakahina ng babae ka! Wag! Hindi ako! Napakahina nyo. Ang titigas ng mulo nyo. Baka napapala sa mga tao ang titigas ng mulo. Sana nakita ng mga tao at kayong pala ginagawa nyo! sigaw, pagmamakaawa, galit, puot at paghihinapis. Ito ang naririnig sa gitna ng palayan, ang lugar na bumubuhay sa mga ordinaryong tao. Ang masamang balita ay nakarating sa publiko.
Magandang araw, bayan. Narito ang pinakamainit na balita ngayong araw. Agriculture Massacre. Isang malagim na insidente ang naganap sa isang malaking sakahan sa Barangay Marangyan, kung saan limang magsasaka ang walang awang pinagbabaril habang sila'y nasa gitna ng kanilang trabaho. Sinabing hindi pinahintulot na bigyan ang lupain kaya sila walang awang pinatay ng mga tauhan sa gobyerno. Ang mga magsasakay nagngangalang Inding Mayakaba, Merlita Miranda, Daddy Casanyas, Senyo Grata at Pedro Galia. Nagbabalita, Susan Reyes. Pedro Gala! Dahil sa kumalat ng mga haka-haka na si Miguel Arnaldo ang mga pakana ng pagkamatay ng mga magsasaka na hindi pumayag na ibenta ang sakahan, ay tinawag niya ang lahat ng mamamayan sa isang pagtitipon upang linisin ang kanyang pangalan. Ibagsak! 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 Pumalya! 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 Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng sangkatauhan. Nilagyan niyo ba kami? Nilagyan niyo ba kami mga mamamayan? Kahit ano bang sabihin niyo, hindi niyo na kami mapapaniwala sa Para sa mga pamilyang namatayan, alam kong gano'n ang buhay. Pero ako, ang pangulo dito. Kung ano ang batas, iyon ang iyong susundin. Annabelle, halika na. Kumain na tayo. Annabelle, nakikinig ka. Alam ko ang kahirang ginawa mo kanina sana. Mas lalo mo lamang pinapahamak ang ating pamilya. Manahimik ka! Manahimik? Tama na ang pagiging duwag! Ayaw ko pala katarungan? Makatarungan? Makatarungan ba yung ginawa mo sa harap ng maraming tao sa harap ng Pangulo? Doon ka na sa salita? Ha? Oras na mo lang ang pinapatigil. Bakit ka sa akin, Annabelle? Oras na para buksan ang ating mga mata. Mata? Binuksan ko ng aking mata pero anong ginawa nila? Ilabas ninyo ang walang hiyang babae! Nasa na walang ang babae na! Nasa na napakabalik mo ate ha? Nasa si Sanya! Nasa si Sanya! Ayaw mo lumabas sa kanya! Huwag ko ba kami? Masabagat ko! Huwag mo sa kanya! Babalik namin! Huwag mo sa kanya! Halika! Yan ang yung parusa! Pag sasakal lang ka sa mga... Bitawan mo ako! Ayaw ko sumala! Paano na yung kayo? Dito! Tara na! Madali ka! Teka lang! Teka lang! Huwag niyo hawakan! Teka lang! Huwag kayo sumawa! Magmamahal sa tao! Buhay ang kapatid mo! Huwag naman! Isa! Babae ka! Sasama ako sa inyo! Sasama ako sa inyo! Yan naman pala! Bakit ka? Bakit ka? Sumama ka! Okay, sorry ha! Sorry! Okay lang yan! Mabalik si Ate Sanya! Mabalik si Ate Sanya ha! Madalas isipin ng mga tao na tanging ang mga duka lamang mayroong mahirap at malungkot na pamilya. Ngunit sa lipunan, kahit ang pinakamakapangyarihan
at pinakamayaman na tao ay may kalungkutan din patungkol sa pamilya. Wala silbing kawan. Di malinis ang kanilang magawa. Nalaman tuloy nila masasama ang plano ko. Mabuti naman kung gano'n at nalaman na nila. Hiyang-hiya na nga ako eh. Hiyang-hiya ako. Kasi hindi mo nga mapanindigan na maayos ang pagiging ama dito sa tahanan. Nagiging ama ng bayan pa kaya? Oh! At kailan ka ba natutong sumagot? Alam mo, kung hindi kita tunay na anak, matagal na kitang pinatay. Eh, yung patayin mo! Hindi na ako natatakot sa'yo pa! Pagod na ako! Pagod na ako maging alila! Alam mo ba yun? Pagod na ako maging alipin mo! Kasi gusto ko, ayaw mo naman! Gusto kong lumabas! Pinapipigilan mo ako! Ito ang pinagdaan mo! Puro ni Mami! Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo! Ito ang tandaan mo. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Ano para sa akin? Para sa kabutihan ko? Para sa kabutihan ba yun sa tuwing umuwi ka ng lasing na sa bahay? Napatrato mo ako. Sinasaktan mo ako. Dahil hindi kita tunay na anak! Ay, masaktan mo ako. Hindi kita tunay na anak! Ayoko na ng ganito. Ito, na ng ganito. ito ang tandaan mo. Nung nagtrabaho ako sa ibang bansa, nabuntis ng pinsan ko ang iyong ina. Hindi kita tunay na anak. Kaya pala, kung datuin mo ko para hindi mo ko tunay na anak. Huwag kang mag-alala, dahil simula ngayon, hindi mo na ako makikita. Aalis na ako dito! Wala sila ako tunay na pagkakas. Ay di siya nangyari. Hanggat marami ang lumpok sa kahirapan, tapos di siya at para lang sa mayaman. Habang may nasulong at silang nasa tuktok, di matatapos. Ang ingay! Patahimikin muna kita. Lumayo ka sa akin! Halika! Lumapit sa akin! Lumayo ka sa akin! Pinapatunayan mo lang ako sa salot ka sa lipunan! Masyado ka namang malungkot dyan. Pwede ba? Pasayahin muna kita. Kung magkakaluwas ako dito, sisiguraduhin ko makakamit ko ang hustisya para sa mga inosenteng tao na wala sa kagagawa niyo! Sabing tumahimik! Lumayo ka sa akin! Ang sarap mo naman masaktan! Nakakabirik ka lang! Lumayo ka sa akin! Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan at baho ng pamahalaan na pinamumunuan ni Pangulong Miguel Arnaldo. Ang mga mamamayan ay unti-unti nang nagising sa katotohanan at ang iba pa ay may lakas na upang ipahayag ang kanilang boses
at sigaw ng hustisya para sa taong bayan. Ibagsak! Ano ang pinaglalaban? Miguel! Ibagsak! 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 Weh, ang ingay-ingay mo sa public! Ngayon, mas paiingayin kita! Manahimik ka! Ang tapang-tapang mo kanina, ngayon, iiyak-iyak ka! Nasaan na ang tapang mo? Halika! Halika dito! Ibagsak! Ibagsak! Miguel Arnaldo! Ibagsak! 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 Miguel Arnaldo! Ibagsak! Ibagsak! Kamusta ka nilang mga babae ko? Wala nilang yan! Ate, may rally na nangyayari ngayon sa plaza, ate. Panahon na para ibulat ang kanilang mga mata. Tama! Di na dapat masundan ang mga krimen sa bayan! Tara na! Tara na! Tara na! Pero, okay pa ba, ate? Mas mahihina ako kapag hindi ito natutuloy! Sigurado ka dyan? Oo, sige! Ibagsak! Ibagsak! Miguel Arnaldo! Ibagsak! 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 Teka lang! Ibagsak! Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao. Ako ay bali na nangangailangan sa ating bayan. Mapapulong na Miguel Arnaldo! Ako? Kami? Kami ang mga isa sa mga inosenteng tao! Pinag-aanuhan mo! Wala kang utang na loob! Wala kang utang na loob! Pinagkakatiwalaan ka at pinuto ng isang pinatay mo mga magsasaka at isanaan doon ang aming inay! Nagpagkamatay ng aming inay! Namatay din ang aming inay! Tumahimik ka rin kasi wala kaming laban! Wala kaming laban dahil pinatay niyo ang itay! Pinatay niyo ang itay kaya namatay si Inay! Nararapat ka namin sa kulungan! Ibagsak! Ibagsak! Sa wakas, makakamitan natin ang hustisya na pagkawala ng ating mga magulang. Sa kabila ng dilim ng kahapon, isang liwanag ang unti-unting sumilay sa abot-tanaw. Isang sambayanang matagal nang nakayuko sa ilalim ng isang sakim na pinuno ang nagtipon upang ipaglaban ang hustisya at karapatan. Ang pinunong ito na tanging sarili lamang ang inintindi ay nagdulot ng gutom, takot at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit kahit sa gitna ng pagsubok, hindi nawala ng alab ang puso ng bayan. Ang pagbabago ay nagsimula sa bulong, isang panawagan para sa pagkakaisa. Unti-unti ang bulong ay naging sigaw, hanggang sa ito'y maging isang malawakang kilusan na nagtaguyod ng prinsipyo ng katarungan at kabutihan. Pinangunahan ito ng mga taong lubos na inaapi at inalipusta ng mga pinunong mapang-abuso. Ito ang mga taong ang tanging hangad ay hustisya para sa bayan na handang ialay ang kanyang sarili para sa ikabubuti ng marami. Sa bawat hakbang, kasabay nila ang suporta ng bawat taong naghahangad ng pagbabago, ng bagong simula. At dumating ang araw ng tagumpay. Ang pinunong sakim ay napatalsik at sa kanyang pagbagsak ay bumangon ang pag-asa. Hindi naging madali ang daan, ngunit sa bawat luha at pawis
natutunan ng bayan na ang pagkakaisa ay ang susi sa tunay na kalayaan. Sa huli, ang bagong pag-asa ay hindi lamang nakita sa bagong pamunuan, kundi sa panibagong pananaw na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng sambayanan at ito'y dapat gamitin sa kabutihan at katuwiran. Nay, nakumit na namin ang justisyang matagal na nating inaasam. At alam niyo ba, Nay, Tay, nung nawala kayo, may panibago namang miyembro ang dumating. Ito na yun. Kahit na gawa man siya sa masamang, kahit na hindi man gaanong galit na mahirap man yung pinagdaanan niya, pero tinatanggap pa rin natin, di ba? Nanay! Janelle? Ano ba si nanay si tatay? May kalaro ka na, oh. Alam mo ba, Tay, Nay? Unti-unti nang gumagaliw sa kita, Janelle. Ngayon, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang kauna-unahang babaeng nahalal bilang Pangulo na si Ginang Amelia Garcia. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa araw na ito. Unang-una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyong buong pusong tiwala at suporta na ibinigay sa amin. Isang malaking karangalan at mabigyan ng pagkakataon na maipakita sa inyo kung ano ang kaya ko. Hindi man ako mapayag na nanalo sa unang pagkakataon, pero alam kong plano ninyo ng Diyos. At habang ako si Emilia Garcia ang nakaupo sa posisyon ito, ipinapangako ko na ako ang maggagabay sa inyo sa pagharap sa kahit anong pagsubok at magbibigay ng panibagong liwanag sa bayan. Tandaan niyo na ang tagumpay ko ay tagumpay nating lahat! Anong sinasabi mong tagumpay? Ha? Aray! Pero ako! Ako lamang ang mamahala sa bayan na ito. At ikaw, Ano ba yan? bilang ka na Miguel Arnaldo, naaresto ka namin sa salang korupsyon at pagpatay sa mga inosenteng tao. Tama na ba? Kala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino pa kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka dapat. Nagsisilbi ka dapat. Manghiya ka! Pinagkatiwalaan ko ng bayang ito! Pinagsisisihan ko na itinuri kitang ama at minahal kita! Anong ginawa mo? Sinayang mo! Sinayang mo ang tiwala natin!